Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po yung kasagutan sa mga nagtatanong sa akin dito sa ating swerte at kalaman. Ano daw ba gagawin kung may mga tao na may mga pagkakautang daw na hindi daw magbayad, no? Sa palagay ko, idulog nyo na yan sa mga sa mga eksperto kung ano po ang dapat gawin, sa maliit man na utang o malaki man yan na utang na hiniram sa iyo. Ito na yung isang attorney magpapaliwanag kung ano talaga ang inyong mga gagawin. Pakinggan natin. Please po, comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel. Ito po ang Swerte at Kalaman. Magandang tanong ito, Jong. Kung hindi makukulong sa di pagbayad ng utang, ibig ba sabihin ay wala ng habol? Aba hindi. Kung nagpadala na ng demand letter, lumapit na sa barangay, at hindi pa rin nagbabayad yung umutang, pwede siyang kasuhan sa Small Claims Court. Ang Small Claims Court ay pinakasimple at pinakamabilis na paglilitis ng mga kasong civil o civil cases. At hindi na ito kailangan ng abogado. Sakop nito ang paniningil ng sum of money na hindi lalagpas sa 1 million pesos. Base sa contract of lease, contract of loan, contract of services, o contract of sale. Kailangan lang mag-file ng statement of claim sa municipal trial court o iba pang first level court sa residence nyo o ng umutang sa inyo. At magbayad ng filing fees depende sa amount ng claim. Ipatatawag kayo ng korte kasama ng taong sinisingil at kung may sapat na basehan, maglalabas ng desisyon ang korte. Nag-uutos na bayaran ang utang. Sheriff na mismo ng korte ang maniniguro sa pagbayad. At kung kulang ang pera, pwedeng ipagbenta ang personal at real property ng umutang bilang pangbayad. Ang forms para sa small claims case ay makikita sa website na ito. Laging tandaan, maging responsable sa mga obligasyon natin. And that's your legal life hack, mga anak. Magandang tanong. So, ibig sabihin meron palang mga habol, no? Yung mga maliliit lang na mga utang. Pero kung siguro nakadepende yan sa mga maniningil, no? Kung pababayaan na lang yun, kung may maliit lang naman na bagay o maliit lang naman na pera talaga, no? Diba, mga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, no? Hanggang 10,000 nga kung minsan, hindi na nga sinisingil. Meron talagang kung sobrang laki na siguro, no, mga 100,000, yun siguro pwede nang humabol. Pero nakadepende yun. Nakadepende yun sa nakadepende sa maniningil, no. Nakadepende sa maniningil kung talagang sisingilin niya ay magrereklamo yun. Yun na nga sabi, merong pagsusumbungan, no, kung gugustuhin. Kaya lang, siguro kung maliit lang naman ang umutang, maliit lang naman na pera o halaga na hindi naman kailangan na talaga singilin, baka siguro pababayaan na lang, no? Ganun siguro ang sistema. Pero nakadepende talaga sa sa mga nagpapautang, no? Nakadepende kung talagang hinahabol nila yung inutang na singilin, no? Nakadepende. Pero nasa sa inyo kasi sa atin dito, sa comment section natin dito, no? Minsan may mga comment dito na sabi nila paano daw yung mga nag-utang daw, paano daw ang gagawin, no? Ano daw ang gagawin nila, no? Pwede bang pakulam yan, paano yan? Huwag nyo pong ganun, kasi may karma yan, Huwag nyong gagawin yan. Huwag nyong gagawin yan. Ipasa Diyos nyo na lang kung magbabayad siya o hindi. Malaki man yan o maliit man yan na utang. Kung gusto nyo talagang singilin o habulin yan, magreklamo po kayo sa mga ito nga sinasabi nito, no, sa mga small claims lang, no, na mga utang, no. May magpapunta ka sa mga barangay, reklamo ka kung may sapat ka na kakayahan na ilikom yung lahat ng mga ebidensya mo na meron ka mga kasulatan, mga papel, mga pinirmahan, no. Pwede mong ilapit sa barangay tapos ipaalam mo na ito yung tao na to merong utang, no, merong utang, malaking utang nito na hindi makakabayad sa akin kasi kailangan ko na talaga ng pera. Sinisingil ko siya, wala pa rin siyang perang pang bayad. Doon ka magtatanong sa mas eksperto kung ano talaga ang mas maganda. Kasi pagkakalam ko niyan, kung may kasunduan kayo niyan sa barangay na talagang kailangan bayaran niya yun, no?
sa maliit man na parte yan, maliit man na parte, malaki, kailangan talaga, kung may kasunduan na kayo sa barangay, kailangan niya talagang bayaran. Kasi kung hindi, maaari ka sigurong magdulog pa sa mas mataas pa, no? Para kung paano, kung halimbawa tumutubo na yung pinautang mo na pera tapos hindi pa rin nababayaran, palaki na ng palaki yung utang niya na hindi pa rin nababayaran, talaga siguro sa tingin ko, dumulog ka na sa mas eksperto na may alam talaga, katulad ng mga attorney, no, kung ano talagang gagawin mo. Syempre, maglalaan ka talaga ng panahon, maglalaan ka talaga ng oras diyan, 'di ba? Maglalaan ka rin talaga ng sapat na pera para pambayad sa mga attorney para makuha mo yung gusto mong gawin, no? Kaya lang, kung maliit lang naman na bagay para sa akin siguro, baka pabayaan ko na, no? Kasi mas dagdag pa sa ano yan sa stress, no? Dagdag pa sa stress yan na iisipin mo. Kung halimbawa kung maliit lang naman na halaga na inutang at sabihin mo lang sa sarili mo na sa kanya na lang yon, kikitain mo pa yon, no? At hindi ka na may stress pa. Kailangan ganito lang yung gawin nyo, mga kaswerte, no? Kailangan lang pag meron kayong na encounter ng mga tao na talagang nagdadagdag pa ng problema sa sarili mo, panalangin mo na lang, no? Ipanalangin mo na lang, magdasal ka na lang, sabihin mo na lang na hayaan ko na lang kung hindi talaga mababayaran yan, kung hindi talaga mabibigyan, o hindi man talaga siya makakabayan, pabayaan mo na, napabayaan mo na yun. Kasi nga kung sa tingin mo baka nahihirapan din siya magbayad, baka marami din siyang mga anak, marami siyang mga problema sa bahay, no? Hindi na nga siguro siya makakabayad ng kuryente, tubig. Sasabihin mo sa sarili mo, paano naman ako? No? Kailangan ko rin ng pera. Paano naman ako? Ngayon, kung gusto mo talaga magreklamo, dumulog ka dun sa eksperto na nakakaalam. Dumulog ka sa barangay nyo, ipaalam mo kung ano talaga ang kanyang inutang sa'yo, kung magkano ang halaga. Kasi magkakaroon kayo ng kasulatan sa barangay at kung ano mga petsa ang dapat kayo ay magkita ulit sa barangay na para magkabayaran kayo. Kung talagang desidido kang harapin na makabayad siya, no? Pero kung ayaw mo nang mamroblema, ayaw mo na ma-stress, nasa sa inyo yan. Pag-uusap nyo na lang ang mangingibabaw dyan kung talagang nagkakasundo kayo na magbayaran kayo. Hindi na kailangan lumapit pa sa barangay, di ba? Kung talagang sa mahinahon lang na pananalita na hindi mo na kailangan makipag-away, kasi yung pagkakaalam mo kasi kung mapupunta pa yan sa away, mas lalo pang hindi mababayaran ang mga inutang ng tao pag inaway mo yung mga may utang sa'yo. Kailangan pabayaan mo ng pag meron na kayong pinag-usapan na una, yun na yun, stick ka na doon, no? Kasi kung halimbawa meron naman kayong matibay talaga na pinag-usapan na magbabayad siya, tapos kung ayaw niya magbayad sa ganyang araw, no, na ito sinisingil mo na talagang malaking halaga, dulog ka na sa barangay, no? Dali mo lahat ng mga documents mo, dali mo lahat ng mga pinirmahan, ipakita mo na sa barangay, tapos ipaalam mo na ganito yung tao para ipatawag yan, no? Merong mga summon niya na darating sa kanya na ito, may problema siya, may inutang siya sa'yo na hindi nabayaran, para mapag-usapan sa barangay kung paano ang sistema ang kanyang pagbabayad. Kung halimbawang hirap na hirap siya sa buhay, baka mamaya nagsusuga lang yun, yung perang kinikita niya, o baka dinadala niya na sa kung saan-saan, di ba? Kung madadala niyo sa magandang pag-uusap, mapagkasunduan yan, no, na mababayaran yung mga inutang, no? Huwag na natin daanin sa mga kung ano mga sistema, yung mga pinapakulam, pinapabarang dahil sa utang, no? Kasi alam nyo, sa mga ganyang klase may mga karma kasi yan, no? Yung mga pabarang, mga pakulam, may karma yan. Darating ang araw na lahat ng ginawa mo ay babalik at babalik din sa'yo, no? Kasi ang paniniwala ko talaga, kung anong ginawa mong kabutihan ay babalik din sa iyo ang kabutihan. Pero kung ang kasamaan ang ginawa mo sa kapwa mo talaga, yun din ang babalik at babalik sa iyo, no? Hindi natin masasabi kung kailan yan, basta mag-antay ka kung kailan darating ang swerte at darating ang kamalasan. Hindi natin hawak ang mga ganyang sitwasyon.
Kaya tulad niyan sa mga nagbabanggit sa akin kung ano daw gagawin doon sa mga nangutang, no? Huwag natin idaan sa mga pakulam, mga pabarang, no? Huwag natin ipadaan diyan kasi nga masama 'yon. May karma po 'yan, no? At manunumbalik diyan sa sarili mo. No, manunumbalik 'yan sa buong pamilya, no? Hindi man sa iyo, hindi ka matatablan, maaring sa mga pamilya, no? Kaya wag mong gagawin na magpakulam ka, magpabarang ka dahil sa mga utang na 'yan. Mapagkasunduan 'yan, mapag-aralan at mapag-usapan ng mabuti. Dulog mo sa mga eksperto, dulog niyo sa barangay nyo para maayos yung problema, no? 'Yun lang ang ating solusyon diyan, no? Huwag natin idaan sa mga kasamaan kasi nga merong mga solusyon na dapat gampanan ang ating barangay, ang mga eksperto, mga abogado. Kung may pera ka, kung wala naman, nasa sayo na yan, no? Nasa sayo na kung anong gagawin mo. Huwag mo pong idadaan talaga sa mga pakulam, sa mga pabarang, no? Kasi masama yan. Kaya hanggang dito na lang. Sana meron kayong napulot, no, na magandang idea, no, sa inyong mga problema na merong umutang na hindi na nakabayad, no. Kung hindi pa siya nakakabayad, kausapin mo siya ng mahinahon at malay mo baka magbayad siya, no. Kung hindi naman, dulog mo na sa barangay, maghanap ka ng mga eksperto. Kung may pera ka naman, kung malaking halaga talaga yan, kung handa kang magbayad sa attorney, pwede mo naman idulog yan. Basta may pera ka. Ganon din naman yun. Magbabayad sa'yo, babayad mo rin sa attorney. Kaya pinakamaganda, solusyon dyan, pag-usapan na lang. Pag-usapan na lang po kung ano ang mga problema. Kasi alam naman natin lahat ng mga problema ay may solusyon, no? Di ba? Kaya mga kaswerte at kalaman, sana meron kayong napulot na magandang idea, no, at kaalaman sa ating vlog for today. Kaya maraming salamat po sa lahat at shout out sa inyong lahat dyan. Please po, comment down below kayo, like and subscribe kung meron kayong natutunan sa ating vlog for today. Kaya maraming salamat. Keep safe. God bless.